Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa yugtong ito ay ating matatalakay ang mga karapatan ng mga magulang. Maniniwala o naniniwala ang isang Muslim sa karapatan ng mga magulang sa kanya at sa tungkuling magmabuting loob sa kanila, sa pagtalima sa kanila at sa kabaitan sa kanila. Hindi dahil sa sila ang dahilan ng pagsilang niya at hindi rin dahil na sila ang nagkaloob sa kanya ng kagandahang loob na nagsilbing dahilan kung kaya tungkulin niyang gantihan sila ng tulad niyon. Bagkus, dahil si Allah ay nag-obliga sa pagtalima sa kanila. Sinabi niya sa banal na Quran, chapter 17 verse 23, iniatas ng Panginoon mo na wala na kayong sasambahin kundi siya, at sa mga magulang ay magmabuting loob. Nagsabi naman ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ibig ba ninyong ipabatid ko sa inyo ang pinakamalaki sa mga malalaking kasalanan? Sinabi nila, opo, sugo ni Allah. Sinabi niya, ang pagtatambal kay Allah at ang pagsuway sa mga magulang. Nagsabi naman si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tinanong ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung aling mga gawain ang pinakaibig ni Allah, kaya nagsabi siya, ang kabaitan sa mga magulang. Pagkatapos ay nagsabi ako, alin pa po? Kaya nagsabi siya, ang pakikibaka alang-alang sa landas ni Allah. Minsan ay may isang lalaking pumunta sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam upang humingi ng pahintulot sa kanya na lumahok sa jihad o di kaya yung pakikibaka. Kaya nagsabi siya, buhay pa ba ang iyong mga magulang? Nagsabi ito, opo. Nagsabi siya, kaya alang-alang sa kanila ay makibaka. Ibig sabihin, magsikap kang paglingkuran ang iyong mga magulang. Ang isang Muslim, kapag kinikilala niya ang karapatang ito ng mga magulang niya at lubos na ginagampanan ito bilang pagtalima kay Allah at pagpapatupad ng kanyang tagubilin, susundin din niya ang mga sumusunod na mga kagandahang asal sa mga magulang niya. Una, ang pagtalima sa kanila sa bawat ipinag-uutos nila o sinasaway nila na hindi naglalaman ng pagsuway kay Allah at pagsalungat sa batas niya. Yayamang walang pagtalimang ukol sa isang nilikha alang sa pagsuway sa tagapaglikha, sapagkat ang sabi niya sa banal na Quran, chapter 31 verse 15, subalit kung magpupunyagi silang dalawa sa iyo na magtambal ka sa akin ng anumang wala kang kaalaman hinggil doon, ay huwag kang tumalima sa kanila. Ngunit pakisamahan mo sila sa mundo ng nakakabuti. At dahil ang sabi naman ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, walang pagtalimang ukol sa isang nilikha alang-alang sa pagsuway sa tagapaglikha. Pangalawa, ang pagpipitagan sa kanila, ang pagmamabuting asal sa kanila, ang pagiging magiliw at maawain sa kanila, ang pagpaparangal sa kanila sa gawa at sa salita. Hindi magtataas ng tinig, ng higit sa tinig nila. Hindi maglalakad sa unahan nila. Hindi itatangi sa kanila ang asawa ni ang anak. At hindi maglalakbay kung walang pahintulot at pagsang-ayon nila. Pangatlo, ang kabutihang loob sa kanila sa pamamagitan ng anumang makakayang mga uri ng kabutihang loob at kagandahang loob
gaya ng pagsusustento sa kanila, pagpapadamit sa kanila, pagpapagamot sa sakit nila, at ganoon din pagsasanggalang sa kanila laban sa kapinsalaan at pag-aalay ng sarili para sa kanila. Pang-apat, ang panalangin, ang paghingi ng kapatawaran para sa kanila at ang pagpaparangal sa kaibigan nila.